Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marcos Evangelista at shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano ang ibig sabihin ng huling sunog? Han Sanchen, pakiusap magsalita ng malinaw. Am I not clear enough? May sunog na sa paligid, at ang dahilan kung bakit hindi pa tuluyang nag-aapoy ang apoy ay dahil lang sa hangin at kapaligiran sa paligid. Parang, nasa tambak ka ng basura, para kang nagsisindi ng apoy. May mga tuyong bahagi sa basura, ngunit mayroon ding mga basang bahagi, na ginagawang napakahirap ng epekto ng sunog. Sa pangkalahatan sa kasong ito, ang apoy ay tumatagal ng isang tiyak na tagal ng oras upang matuyo ang kahalumigmigan, kaya isang malaking halaga ng gas ang gagawin. Hindi ba't naging ganyan ang human bacon sa lupa? Gayunpaman, sa kasong ito, hanggat ang mga spark ay hindi napupunta, habang lumilipas ang oras at ang moisture content ng pagpapatuyo ay halos pareho, kailangan mong huminga o magsindi ng kaunting apoy upang suportahan ang pagkasunog, at ang apoy ay direktang sasabog sa isang iglap. Ngayon, ganito ang sitwasyon. Basta, kumpara sa ganoong uri ng pag-aapoy. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng pag-aapoy ay tiyak na mas malakas kaysa sa maginoon na pag-aapoy. Sa makatuwid, ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit personal na dumating sa eksena si Han Sanchen. I made it very clear, sindihan mo lang ang apoy. Pagkatapos magsalita, malamig na ngumiti si Han Sanchen, ngunit kung hindi mo pa rin marinig ng malinaw, ipapakita ko ito sa iyo. Pinitik ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at biglang namuo si Fenji sa kanyang kanang kamay. Kasabay nito, bahagyang gumagalaw ang kaliwang kamay, at may puwersa rin na dumadaloy sa kamay. Skyfire. Wow! Lumilipad ang apoy sa langit sa likod at lumilipad. Gulong ng buwan. Ang lilang kidlat ay bumabalot sa apoy sa kalangitan at pinoprotektahan ito. Fenji. Fenji has reached its hottest point. Susunod, ikaw naman, apoy sa lupa. Ang apoy sa lupa ay sumunog sa libu-libong milya, bagamat hindi ito masyadong agresibo, kadalasan ay pantulong na pamamaraan lamang ito na ginagamit ng Han Sanchen upang mag-ani ng enerhiya. Ngunit sa sandaling ito, ganap na na-highlight ang halaga nito sa ibang paraan. May mga apoy sa lupa sa paligid, at ang mga ugat ng puno na nasa bingit na ng pagkasunog ay ganap na sumabog sa isang iglap sa ilalim ng pag-aapoy nito. Tawag. Boom! Biglang sumiklab ang apoy, at sa isang iglap, ang paligid na nakasentro sa kanila ay napuno ng dagat ng apoy. Tara na, team, ano pang hinihintay mo? Selyuhan mo ako ng daan. Malakas na sumigaw si Han Sanchen, at biglang bumukas sa kanyang baywang ang aklat ng 8 kawalang hanggan, at higit sa 100 ng mga nasasakupan na sumailalim sa espesyal na pagsasanay ay nagmadaling lumabas. Bagamat nakatayo sa harap si Han Sanchen, higit sa 100 ng tao ang direktang kumalat ayon sa kanilang orihinal na plano na bumuo ng isang pagkubkob at magsunog ng sabay-sabay sa lahat ng panig. Bigla na lang sumikat ang apoy sa langit at mas lumakas ang apoy. Hindi, imposible. Ito ay ganap na imposible. Paano maaalab ang kagubatan na ito, at paano ito maalab? Ito, halatang natulala ang mga matatanda at ang iba pa, tumingin sila sa dagat ng apoy sa kanilang paligid na hindi makapaniwala at nahulog sa ganap na pag-aatubili ng ilang sandali. 12 hours, do you really think I want it for free? Or, you, an old guy, you should also know very well that your value is very high. Sa 12 oras na ito, naibigay ko na ang lahat sa iyo sa ilalim ng lupa, ang mga ugat ng mga puno ay magkakaugnay. At the same time, I poured a lot of oil into it. Alam mo ba ang ibig sabihin kapag nag-apoy na?
Malamig na ngumiti si Han Sanchen, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang apoy sa ilalim ng lupa ay nagluluto sa loob ng mahabang panahon kasama ang mantika. Ito ay dahil ang mga ugat ng puno ay masyadong makapal at nakapasok sa lupa pagkatapos ng lahat, at ang supply ng oxygen ay hindi sapat, kaya hindi ito maaaring magsimula kaagad. Panipi, ngunit matagal na silang pinigilan sa ibaba. Kailangan ko lamang nadagdagan ang intensity ng apoy sa itaas at ganap na mahulog ang lahat. Nang sabihin ito ni Han Sanchen, tumingin siya sa matanda, ngayon, naniniwala ka ba na narito ako para magpadala ng apoy? Ako, Han Sanchen, ayoko ng pagsisinungaling. Gulat na gulat, paanong hindi magpapanik ang matanda kung may ganoong apoy sa buong kalangitan? Kaya't nakalimutan pa niyang pabulaanan si Han Sanchen. Malamig na tiningnan ni Tianlo si Han Sanchen at galit na sinabi, Han Sanchen, taksil ka, di ba sabi mo lalaban kapag katapos ng 1 oras? Ngayon, kumikilos ka na bago matapos ang oras. Biro lang, nagsindi lang ako ng apoy, kailan ko pa pinatay ang mga tao mo. Pero, malamig na ngumiti si Han Sanchen, mula ngayon, tamang-tama na ang panahon, kaya hindi mo na kailangan maging matigas, oras na para lumaban ka lang. Mga kapatid, ipagpatuloy ninyo ang pagsisindi ng apoy para sa akin, at aking babantayan ang hangganan para sa inyo, kung sino man ang manggahas na lumapit, ay, Han Sanchen, ay papatayin siya. Nang matapos siyang magsalita, inilabas ni Han Sanchen ang pangupalakol at handa na siyang lumaban. Oo, kasunod ng utos ni Han Sanchen, agad na umalis ang 12 ng kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang nagliyab, na sumasakop ng ilang milya ng dagat ng apoy. Boom! Ang kagubatan na ganap na sinindihan ni Han Sanchen ay biglang nasunog ng mas matindi. Kitang-kita ng mga matatanda at ng iba pa ang pahirap na dulot ng mataas na temperatura sa panahong ito. Siyempre, ang mas hindi comfortable dito ay ang pagka-suffocation at kawalan ng pag-asa na dulot ng mataas na temperatura. Ang apoy ay nag-alab ng ganito at tumagal ng ilang milya, na ginagawang imposible para sa anumang bagay na mabuhay. Withdraw, withdraw, apurahang sigaw ng matanda, ngunit walang paraan para umatras ang hukbo, at mayroong dagat ng apoy sa lahat ng direksyon. Kuya, wala tayong malilikas. Nagmamadaling sigaw ni Tianlo, bumalik ka, bumalik ka. Siyempre, ito ay pinakamadaling sumulong. Ang Yetian City ay nasa harap, at walang kagubatan malapit sa Yetian City. Sa makatuwid, sa teorya, sa sandaling lumikas tayo sa Yetian City, maaari nating gamitin ang Yetian City upang magbigay ng ilang kalasag. Pero nakatayo sa harapan niya si Han Sanchen, sa kakayanan ng lalaking ito, siguradong kakayanin niya ito ng mahabang panahon, at tiyak na may mga tambangan pa sa likod niya. Ito ang pinakamagandang lugar para magtago, at walang paraan na madali niyang hayaang dumaan ang kanyang sarili at ang iba. Sa makatuwid, sa halip na mag-aksaya ng oras dito, mas mahusay na lumampas sa bilog ng apoy at agad na umatras. Sa paglalagablab ngayon ng apoy, wala silang masyadong oras para mag-isip tungkol dito, kaya agad silang kumilos pagkatapos mag-isip ng pinakamainam na solusyon. Tinakpan ng isang grupo ng mga tao ang matanda at mabilis na umatras patungo sa likuran. Habang pinapanood silang umatras, hindi sila pinigilan ni Han Sanchen. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Sa katunayan, para kay Han Sanchen, ang huling bagay na gusto niya ay magmadali silang sumugod. Bagamat sa teorya, kung sila ay nagmamadaling sumulong, ang kanilang sariling pagbara at ang pagtatanggol ng lungsod ng Yetian City ay talagang magdudulot ng malaking problema para sa kanila na sumulong, at maaaring direktang maantala ang pagkakataong mabuhay para sa marami sa kanila. Ngunit ito talaga ang pinakaligtas na lugar. Bagamat ang pagmamadali doon ay aabutin ang kanyang milyon malakas na hukbo ng hindi kilalang bilang ng mga tao, tiyak na hindi magiging problema ang iligtas ang 30 hanggang 40% ng kanilang mga tropa. Siyempre, ito ay isang malaking pakikipagsapalaran. Hinatulan din ito mula sa pananaw ni Han Sanchen. Mula sa pananaw ng isang elder, ang mga bagay ay ganap na naiiba. Una sa lahat, hindi niya alam kung ilang tropa ni Han Sanchen ang makakayanan. Pangalawa, hindi niya alam kung paano ang pagtatanggol ng lungsod sa Yetian City. Pangatlo, hindi niya alam kung si Han Sanchen ay nag-set up ng isang ambush na naghihintay lamang sa kanya na tumungo sa lungsod.
nagmamadali. Sa makatuwid, napakaraming kawalan ng katiyakan ay lubhang mapanganib para sa kanya. Ang pinakamadaling paraan ay ang pag-urong pabalik. Una, mayroon ding sariling patrol force sa likuran. Ang orihinal na depensa ay pangunahin upang pigilan si Han Sanchen mula sa pagtakas at upang maiwasan ang Han Sanchen mula sa pagdating sa kanyang tulong, nangangahulugan ito na ang likuran ay ligtas. Pangalawa, ang pag-atras sa likuran ay maiiwasan din ang pakikipaglaban sa mga tropa ni Han Sanchen, na mas nakakatulong sa kanilang pagtakas mula sa bilog ng apoy. Sa makatuwid, sa kaguluhan ng digmaan, ang unang pagpipilian ng matanda ay dapat na umatras sa likuran. What I want is for you retreat to the rear, buti na lang at retreat sa likod, may malalaking kakahuyan, hehe. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, at saka tumingin sa mga igniter na orihinal na nakapost sa paligid. Pagkatapos kunin ng grupo ng mga tao ang utos, maraming tao ang mabilis at tahimik na umalis, sinasamantala ang hindi kahandaan ng kaaway. Ilang tao at Han Sanchen ang nagsindi pa rin ng apoy sa lugar. Umatras sila, at ligtas na masunog ni Han Sanchen ang frontline ng ganap. Sa ganitong paraan, biglang nagsisi ang grupo na imposibleng lumaban. Susunod, mayroong pagkubkob mula sa likuran. Ang tapang mo, nakakatuwa. Isang mahabang hininga ang pinakawalan ni Han Sanchen, matapos makumpirma na nagsimula na ang apoy sa harap, hindi na siya nakaimik, matapos utusan ng 4 at 3 taong naiwan na ipagpatuloy ang pagsindi ng apoy, mabilis siyang sumugod sa likuran. Ang iba ay may paraan ng pagpalo ng nalunod na aso, at ako rin ay may paraan ng pagpalo ng maliit na pulubi na manok na sinusunog na walang buhok. Mga kapatid na langgam, kung mayroon kang mga espiritu sa langit, mangyaring buksan ang iyong mga mata sa sandaling ito at tingnan mong mabuti kung paano kita ipaghihiganti. Nang matapos siyang magsalita, lumilipad na si Han Sanchen sa likod. Nang mas matatag ang kanyang katawan, agad na huminto si Han Sanchen, pinitik ang kanyang mga kamay sa susunod na segundo, at direktang nagpakalat ng apoy sa lupa. May nagsindi na ng apoy sa likod ng kalsada, pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakabilog na pagkubkob mula sa simula. Medyo malayo lang yung lugar sa likod sa kampo ng mga matatanda at iba pa kaya parang hindi ganon kalaki ang apoy doon. Sa totoo lang, walang pinagkaiba dito sa dati. Patayin. Nang matapos magsalita si Han Sanchen, habang inilalatag ang apoy sa lupa, dirdiretso rin siyang nagpaputok pababa. Saglit, ang mga taong nakaitim na tumakas sa takot ay brutal na pinatay ni Han Sanchen. Elder, biglang dumating si Han Sanchen para putulin ang retreat natin, nagmamadaling nagsumbong si Tianlo sa matanda. Ang mga matatanda ay nalilito lahat sa oras na ito, nang marinig nila na biglang bumalik si Han Sanchen sa likuran, saglit silang nabalisa. Paano ang shooting forward? Walang gustong makisali sa Han Sanchen duo sa ngayon, gusto lang nilang umalis dito sa lalong madaling panahon. Ngunit nang may nagmungkahi lang, lumitaw na ang figure ng masamang tao tayo doon. Sa pagkakataong ito, nakaharang din ang daan. Patungo sa Yatian City, may lobo sa harap at tigre sa likod, ito ay talagang nagpapaisip sa mga tao kung ano ang gagawin sa ilang sandali. Ngunit wala silang panahon para isipin ito, ang apoy ay napakalaki, at karamihan sa mga tao ay nabaon na sa apoy, bagamat ang kanilang mga katawan ay hindi maaaring sunugin tulad ng mga tao, ang tela sa kanilang mga katawan ay patuloy na nagdaragdag ng panggatong sa apoy. Lalong tumitindi ang apoy, sinusundan pa rin ang itinatag na ruta, mayroon na tayong mas bukas na espasyo sa harapan natin, at masusundo tayo ng ating mga patrol soldiers at pumunta doon. Walang choice ngayon, hindi bababa sa nabanggit na dati, para sa mga matatanda, ang pag-urong sa kanilang likuran, na ngayon ay nasa harap, ay ang tanging pinakamahusay na pagpipilian. Order the troops to break out of the encirclement at all cost, hindi tayo maaaring makulong at mamatay dito, malakas na utos ng matanda. Oo, ang mga nasasakupan ay kumukuha ng mga utos. Kalaunan, ilang commander ang personal na pumunta sa frontline para idirekta at linisin ang daan. Ang hukbo ay sumisigaw at nagpapanik, desperadong nagtutulak patungo sa likuran. Fire Company Camp, anong magandang plano? Habang tinitingnan ang eksenang ito mula sa malayo, hindi napigilan ni Lura Oxen na ngumiti ng may alam. Kabilang ang mga langgam na iyon, ang Han Sanchen ay 100,000 tao lamang, ngunit sapat na ito upang maalog ang hukbo ng kalaban na 1,000,000.
Ang labanang ito ay tiyak na magiging pinakaklasiko at maalamat na labanan sa lupaing ito ng mga demonyo. Ang pangalan ng Han Sanchen, mula ngayon, ito ay nakatakdang mag-iwan ng maluwalhati at hindi maalis na marka sa lupain ng mga demonyo. Ngumiti si Chimeng, hindi ko talaga akalain na magiging ganito ang huling galaw ni Han Sanchen, kung iisipin ko, baka hindi ko naisip. Luro o minsan, ang mga ito ay medyo madaling baliwalain. Ang mga tao ay natarante kapag nahaharap sa mga disadvantages, at ang kanilang mga ideya ay magiging kampi, kahit na hindi sila kampi, maaaring hindi sila makapag-isip ng ilang medyo mababang antas na mga diskarte. Ngunit hindi lamang naisip ni Han Sanchen, ngunit palaging ginagamit ang pinakaangkop na paraan sa pinakaangkop na oras. Oo, ang hakbang na ito upang sunugin ang batalyon ay maaaring sabihin na itim, kahit na makatakas sila mula sa pagkubkob ng apoy. Natatakot ako na ang kanilang pagiging epektibo sa labanan ay lubos na mababawasan. Ito ay napakahirap para sa kanila kung nais nilang muling ayusin ang kanilang mga puwersa at labanan sa gabi. Para kay Tian Cheng, halos imposible. Hindi tumutol si Chimeng sa pananaw na ito, ang pinakamahalaga ay mababawasan ng husto ang moral ng kalaban. Kahit na hindi gaanong seryoso ang bilang ng mga nasawi, talagang imposible para sa nag-aaway na hukbo na muling magdulot ng anumang banta sa Yatian City. Mukhang nanalo talaga ang Han Sanchen sa round na ito. Tapos na ang pakikitungo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!